Nakauwi na sa bansa ang 21 tripulanteng Pinoy na sakay ng kinubkob na barko ng grupong Houthi. Ang mismong kapitan emosyonal na nagpasalamat at ikinuwento ang mapait nilang karanasan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa video na ito nakuha sa loob ng MV Tutor, makikita ang isang lalaki na may hawak na baril. Ang iba, dahan-dahang tumatakbo habang nagkalat sa bridge ng barko ang mga papel at bote at nagkasira-sira ang kisame. Ayon sa ulat ng Reuters, mga crew members sila ng MV Tutor na inatake ng mga Houthi sa Red Sea noong June 12. Sa isa pang video, ipinakita nila ang kanilang sitwasyon pagkatapos ng pag-atake. Nahirap po na po. Ayan po, ganito po ang sitwasyon namin. Dito lang para safe, sama-sama. Ang iba sa kanila nakahiga na sa sahig ng barko. Parang sardinas, parang nasa kulungan. Hindi pwedeng lumabas. Matapos ang 5 araw, nakarating na sa Pilipinas ang 21 sa 22 sakay ng MV Tutor. Baon nila ang alaala ng karasang dinanas sa barko at ang bigat ng kaloobang isa sa kanilang kasamahan hindi pa natatagpuan. Kasama ang mga sumalubong na opisyal ng gobyerno, humarap sa media ang kapitan ng barko na si Christian Domrique. Kwento niya, gumamit ng bangkang pangisda ang mga Houthi para mapasabog ang kanilang barko na noon ay may dalang coal patungong India. Po nung malapit na, dami po pala, sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po, so, ganun po kabilis ang pangyayari. May kasama raw silang armadong security sakaling mga pirata ang makakaharap nila. Pero isa na namang pagsabog ang naganap makalipas ang ilang oras. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300. By attack by drone naman. By drone naman sa kabilang side po ng barko. Sitwasyon namin, Nang magbilang daw ng tao, Ito lang, para kulang safe. ng isa Sama-sama. na posible raw nasa engine room. Nasa dagat pa ang MV Tutor habang ang mga crew nito ay nailigtas ng international forces. Dinala raw sila sa barko ng Amerika. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa may kapal. Sangay po ng gobyerno na lahat po na tumulong sa amin na hindi ko na po kaya isa-isahin. Maraming salamat din po sa aming kumpanya, BMC Seagate, Principal, Balen, US Navy na tumulong po sa amin. Sa Pilipinas, agad na isinailalim sa medical check-up ang mga tripulante. No one is injured. Majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. Ilan sa kanila sinalubong ng kanilang misis na ang isa raw ayaw nang pabalikin ang kanyang mister sa parehong ruta. One of the other. Okay na po. Masaya na po. Nauna nang sinabi ng DMW na may karapatan ng Pinoy seafarers na tumanggi sa delikadong ruta. We will meet with the maritime stakeholders this coming week to discuss this. We want to review the current policy and see how else we can make the policy stronger for the better protection of our seafarers. Kaugnay naman sa barkong True Confidence na inatake rin ng Houthi rebels sa Red Sea, natagpuan na raw ang labi ng 2 pang Pinoy na nawawala. The human remains of the two aboard the True Confidence will be sent home very, very soon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Oras.